Ultimo sa ano, sa tawag dito, mainstream media, tinalakay na rin po 'yan mga kababayan. 'Yan takotang portion, okey? So may mga mangilan-ngilan na mga ano, kongresista na bumaliktad na, okey? Bumaliktad na literal, tulad ni Toby Chanco, ah, na hindi pa man umaamin na siya'y DDS, okey? Pero papunta na po siya ro'n. Oo, si Manong Toby. Papunta na po siya sa pagiging DDS dahil sa kanyang pagtatanggol kay Sara, oo, sa mga lalabas sa impeachment. So abangan natin kung sino ang magwawagi dito sa impeachment na 'to, 'di ba? Well, kahit naman walang impeachment, hindi naman na magiging alam naman natin, hindi na magiging presidente si Sara. Oo, kasi ano na lang, siguro wala na sa 1/4 yung namulat na tao na sambayan ng Pilipino, especially, mga kababayan ko. Ang maraming boboto ngayon, mostly kabataan, mga kabataang Gen Z at mga millennials. Okay, mga millennials, yan. Oh, kasi anak ko millennials to eh. So boboto na siya, 18 na siya next year. So sa 2028, 19 na siya. So makakaboto na siya. At napag-uusapan na rin ng mga kabataan ngayon. Ito maganda kasi mga kababayan, napag-uusapan na ng mga kabataan ngayon kung sino ba ang credible or may kredibilidad para maupong presidente. At yun daw ay hindi ito si Sara. Hindi ito si Sara. 'Di ba? Hmm. Oo. So ngayon mga kababayan, ito ay patunay na namumulat na ang ating kabataang Pilipino sa katotohanan ng nangyayari sa bansa. Oo, na ano na sila, na i-enhance na yung utak nila sa totoong na unlike dito kasi sa mga commentator dito na mga mga ninja pa ata 'to, mga trolls ninja na yung ano, makinarya ng China ata ito. Yung mga nagko-comment dito, 'di ata mga totoong tao, 'di ba? Sila ay, 'di ba, kawawa yung mga anak nila, 'di ba? Kasi yung kabobohan nila, yung pagiging uto-uto nila, isasalin nila sa kanilang mga anak. Yun yung masaklap na katotohanan. Unlike dito sa mga kabataan 'no, na mulat sa nangyayari sa bansa natin, 'di ba? Oh, 'yan sa mga corruption, flood control, sa mga ano na 'yan, 'di ba? Sa mga tawag dito, ghost project, student ghost student, 'di ba? Yung mga inilagay ni Sara Duterte na mga ghost student na hindi nakakatanggap ng tawag dito, monthly allowance, 'di ba? Mm. Na mga ano, K11, K12. Ang K11, K12, merong pong ano 'yan, pati do'n sa mga scholars, 'di ba? So, yung mga yon mga kababayan, hindi nga naibigay. So, alam rin ng mga kabataan ngayon kung ano nangyayari talaga. Kaya itong, si Sara ay bumaba ng husto ang trust ratings niya dahil nga sa hindi maamin or hindi masagot-sagot ng mga anomalya na kinasasangkutan niya. As simple as that lang naman mga kababayan, sasagutin lang. Sasagutin lang po mga kababayan ko, yung katanungan, saan napunta yung budget ng Office of the Vice President. Kung totoo bang dito napunta yan, kasi meron rin pong mga testigo sa mga DepEd, okay? Sa regional, okay? Mga regional na binayaran. Na may mga sobrang ipinakita na sila ay binayaran. Okay? Para manahimik at para dayain ang COA report. Diba? So, meaning, nalaman ng COA at nalabas nga ng COA. So, dito siya hirap na hirap mga kababayan. Dito hirap na hirap si Sara Duterte. Kaya nga po, DC6, take note mga kababayan. DC6 po, ang kanyang attorney. Plus siya pa, attorney pa siya. So, 17 na sila. Diba? Ganun kadami ang magtatanggol sa kanya, mga kababayan. Pero, aanhin mo yung ganong karami ng attorney, diba? Kung hindi ka naman nasagot. Kung hindi mo naman kinaklaro kung ano ba, 'di ba? Kung ano ba at saan ba nanggaling yung kayamanan nyo or yung pera ng mga Duterte. Oh,
'Di ba? Kasi sabi nila, ulitin natin, sabi nila, sila ay normal at walang kayamanan. Sila ay simpleng tao lang, simpleng ano lang, politiko, walang mga negosyo. Okay? Mismo sa kanila nanggaling yan, mismo sa bibig ni Digong nanggaling yan, na sila ay walang negosyo mag-aama, pamilya, wala. Okay? Tanging sahod lang daw nila bilang public official ang kanilang inaasahan. Pero take note po, kaya nga mababa ang salin nila eh. So, naglabas sila ng salin at dito papasok yung questionable na yaman ng mga Duterte. Bakit po? Dahil sa pagsisiwalat po na 150 million pesos ang binabayaran nila kay Attorney Kaufman plus plus sahod po ng mga ano niya, yung mga kasama niya ron, which is legal team niya, mga legal advisor niya na naandoon. Yun plus yun pa po ang binabayaran ng Duterte. Okay? So, question ngayon ng taong bayan, bakit ganun? Mas malaki pa yung binabayad kay Attorney Kaufman kesa sa salin nila mag-ama. Di ba? Bakit mas malaki pa yung sahod at ginagastos nila kay Kaufman dun sa inirelease nilang salin. Kaya nga po nagkaroon no ng pagkakataon na mailagay po yan at ma-question yung kanyang yaman ni Sara Duterte, ma-question po sa impeachment trial na kinakaharap niya ngayon at umuusad ngayon dahil nga po dito sa maanumalya at questionable na bank accounts nila mag-ama. Kaya po yung isa sa pina-open ni Senator Sani Trillanes at handa siya magpasampal kay Digong. Pero tumanggi po si Digong. Tumanggi si Digong na i-open or magpirma po siya ng waiver para i-open ang kanilang bank accounts magpapamilya. 'Di ba? Kasi nga ayon mismo sa inilabas niya ebidensya ni former senator, 'di ba? Yan naman ay lalabas ulit yan eh. Lalabas ulit yan dito sa impeachment. Pero ayon sa kanya mismo, and pinakita niya doon po sa hearing, okay? Sa Quadcom hearing po. Ipinakita po ni Senator Sani Trillanes ang limpak-limpak, bilyon-trilyon piso na pinapasok sa bank account nila. Okay? So, kung ano nga, sabi nga ng mga ibang attorney, illegal daw yung ginawa ni Senator Sani Trillanes. Pwede rin daw siyang kasuhan ni Sara Duterte ron. Okay? So, meaning to say, ganito po yon. Alam niyo kung bakit hindi nagkakaso si Sara? Kasi, meaning to say, pag kinasuhan niya si Senator Sani Trillanes sa pag-invade, okay, ng private account ni Sara Duterte at ni Digong, guilty po ang kakalabasan nila. Para na rin inamin nila na meron ngang ganong kalaking pera na pumapasok sa account nila. Kaya po hindi nila kinasuhan or makasuhan si Senator Sani Trillanes. Kasi alam nyo po, pag kinasuhan po nila, ipapalabas po ng korte yon. Kasi para mapatunayan ng Duterte na nagsisinungaling si Trillanes dun sa bank account na yon, kailangan ipakita at ipapakita. Yun nga gusto mangyari ni Sentry eh. Kasuhan siya. Hindi ko nakukuha yung logic. Gusto talaga ni Senator Sani Trillanes, kasuhan siya. Pero bakit hindi siya pinapansin at hindi siya kinasuhan ni Sara Duterte at nila Pulong? Pinakamabigat na inano sa kanila ni Pulong, cyber libel. Yun lang. Pero pagdating po sa ibang kasong kriminal, especially pagdawit ang bank account ng mga Duterte, ito pansinin nyo hindi kinasuhan, kung tutuusin, sabi nga ng mga attorney na mga nagtatalakay ng issue na ito noon pa, meron ding grounds sino? Si Senator Sani Trillanes. Alam nyo to mga kababayan, kahit kayo alam nyo to, pag in-invade ang privacy ng iyong bank account or ng iyong buhay, pwede mong ireklamo, okay? Pwede kang magkaso dun sa tao.
Pero para mapatunayan na nagsisinungaling, kailangan mong maglabas ng pruweba. For example, ako, sinabihan niyo ako na bayaran ako. Oh, pwede ko kayong kasuhan diyan. Ngayon, para mapatunayan ko or kasi ikaw nag-aakusa, ikaw maglalabas ng ebidensya. Totoo ba 'to? So pag tinanong ako, totoo ba 'yan, Tirador Pikwa, na may pumasok sa yung 300 million pesos na binayad sa iyo para ipagtanggol ang Malacanang. Oh. Ngayon, sabi ko, Your Honor, hindi po totoo yan. Eto, may ebidensya rito na ilatag agad. Anong masasabi mo? So ngayon, maglalabas ako ng counter ko. Ipapakita ko ngayon yung bank account ko. Marirelease doon yung yung history. Kailangan kong ipakita yung history. Ganun yon. Okay? So meaning to say, kung meron man pumasok sa akin 300 million pesos, or for example na lang, 200 million lang pala yung pumasok, questionable pa rin, di ba? Questionable pa rin. Ganun yung mangyayari kasi ron. Pag kinasuhan nila si Senator Sonny Trillanes, lalabas yung bank account pa rin nila at masisilip ng publiko yung bank account ng mga Duterte, especially si Sara Duterte. Ganun po yon. Diba? O, puro DDS yung ano natin Oo, puro DDS yung ating ano rito. Puro DDS yung nasasaktan dito. Kasi alam nila alam ng mga DDS na to, yung mga DDS na nandito. Oo, fact check tayo rito Oo. At meron tayong basis. Ano yung basis natin? Yung mga nagdaang inilatag ng ebidensya na ilalatag ulit ngayon. Oo, na ilalatag ulit ngayon. 'Di ba? Pag maka Duterte talaga, pansinin niyo, tignan niyo, gunggong ka. Yun lang yun ang pinakang malupit. Oo, ng argumento na binibitawan ng mga pro Duterte. Gunggong ka. Ay, meron pa pala. Oo, ito yung pinakang memorabilia nila. Oo, ng kanilang narrative. Bayaran. Alam niyo ba kung sinong bayaran? Ayun na yung nakasuhan na. Si Ngongi, si Ngongo, si Jack. 'Di ba? Andun nasagot sa ombudsman ng kaso niyan, cyber libel, dahil sa paglalabas niya ng fake news, 'di ba? Dahil sino raw nagbayad sa kanya? Kinanta niya, 'di ba? Sino nagbayad? So, ngayon, kung sino man ang nagsasabing bayaran diyan, tanungin niyo muna yung mga pro Duterte vlogger. Kasi kumanta si Ngongi. Kumanta. Oo, kumanta si Ngongi. Oy, parang Marge Marasigan, mega love shoutout Oo, madaling araw na, inabot na tayo ng madaling araw, pare ko. Diba? Kumanta si Ngongi. Yan ang katotohanan. Diba? Yan ang katotohanan, mga kababayan, na sila ang tunay na bayaran at binayaran. Oo, kasi sila nagbibistuhan na. Sila nga nagtitirahan na Diba? Sila nga naglalaglagan na. Kaya, kawawa dito ang 18X Marines, mga kababayan. Hindi pala 18X Marines, 10X Marines na lang pala. Pabawas ng pabawas. Kasi nga magiging propaganda nga ng nila defensor diyan. Ang inaano diyan nila Mike Defensor, okay? Diyan sa senaryo na 'yan. Pag nawala ang 18X Marine, sasabihin tinakot. Oo, sasabihin tinakot. Sasabihin niyang ganun. Sasabihin nila nila pangalan nito nila Mike Defensor. Tinakot. Eto, tulad nito palagi sa bahay nito, sa opisina nito. Ito. Natin, the burden of proof always lies to the accuser. Tama. So gusto po nila ipatawag namin kaagad yung mga pinangalanan. Binabanggit na rin po si former Speaker Martin Romualdez. Hindi naman po ganun yung sistema. Sa ngayon po base doon sa aming pag-interview, wala pong direct ng testimonya na nakita nila yung tao o ibinigay doon sa tao. Sinasabi lang, narinig nyo, walang direktang testimonya. Walang direktang testimonya, pero si Mike Defensor gigil na ipatawag daw yung mga taong ini-involve or sinasabi ng 10 ex-Marines na lang 10 na lang ang sumipot.
10 ex-Marines. Sinasabi na ipatawag. Okay? Ngayon, ang tanong, 'di ba? Ang sinasabi nga dito ng Bureau of Investigation, hindi ganun yung proseso nun. Paanong ipapatawag yung tao? Wala nga silang malabas na ebidensya at wala nga silang direktang statement na ibinigay nila sa tao na ito, sa tao na yan. Wala nga silang maibigay na direkta. Pakinggan ulit natin. Palagi sa bahay dito, sa opisina nito. Oh. Nakita namin binilang yung pera, naghatid kami ng maleta. Yung mga litrato po, hindi ma-identify kung sino ang kumuha ng litrato at kailan kinuhaan. Kaya po, meron po mga katanungan. And we will never allow the National Bureau of Investigation to be the tool for a fishing expedition. Kung meron po kayong siguradong kaso, sigurado kayo na talagang pwede kasi, i-file po natin ang diretso. Kagaya po, naririnig ko si Congressman Mike Defensor, tira siya na tira. May mga nakawan, mga magnanakaw si ganito. Tanong ko lang po, meron po ba siyang pinahil kahit isang kaso sa mga inakusahan niya magnanakaw? Yan, Tandaan po natin. Yan, that's the question eh. That's the question. Yun yung sinasabi nga natin. Mag-aakusa ka ng mag-aakusa. Tama naman si director ng NBI na aakusa ka ng akusa, ba't hindi mo makasuhan? Yun ang tanong kay Mike Defensor, bakit hindi mo, at yun din ang katanungan natin bilang isang Pilipino. Oo nga naman. Ngal-ngal ka ng ngal-ngal, Mike Defensor. Diba? Sipunin ka pa ata. Diba? At hindi mo naiintindihan ang iyong mga sinasabi. Diba? Parang lugain ka na batang paslit na sipunin na ganun ng ganun. Diba? Ganun ka ng ganun. Oo. Parang kang rugby boy, no, sa baklaran sa ilalim ng LRT na nakatambay lang at hindi mo alam ang batas. 'Di ba mga kababayan? Ganun lang kasimple 'yun. Akusa ka ng akusa. Ba't hindi ka pala magkaso? Meron ka palang alam, 'di ba? Sabi mo, may mga testigo ka, ba't hindi mo sila gamitin testigo laban doon sa mga taong inaakusa mo at mag-file ka ng kaso? Bukas magkaso. Remember, willing i-receive ang iyong kaso. Si Senator Sonny Trillanes nga ang ginagawa. Kaso ng kaso, di ba? Walang sawa, kakakaso. Kasi meron siya mga nilalatag na ebidensya. Meron siyang ebidensya. Kasi kung mayroon kang ebidensya, magkaso ka. Kung wala kang ebidensya, ngumalngal ka. Ganun lang kasimple yun. Tama, mali. Kung may ebidensya ka, ngumalngal ka. Kung wala ka ebidensya, ngumalngal ka. Pero kung may ebidensya ka, magkaso ka. Yun yung sinasabi rito. Simpleng arithmetic lang ang sinasabi ng director ng NBI rito. At yun ang hindi maintindihan ni Mike Defensor. Kaya nga siguro nga sipunin pa kasi. Uhugin pa mga kababayan ko. Diba? Diba? Kasi nga ang gusto nilang palabasin dito, ang propaganda nila rito mga kababayan. Etong tulad ng kasama niyang attorney na mukhang kuhol, no? Yung attorney na mukhang kuhol, hindi maintindihan, atras abante. Sali-saliwa din yung sagot niya. Okay? Kasi ang gusto nilang mangyari rito, paunti ng paunting nawawala. Pawala na yan, pawala kasi may kaso na eh. Pawala na yan. At ayon may nakarating sa ating balita, di umano ang bayad sa mga na ito, 18 ex-Marines na ito, ay 2.5 million pesos lamang. 2.5 kulang pa sa pagbayad nila sa kaso. Yung penalty na maaano nila, okay? Sabi nga nila, ba't nagkaso si Senator Sonny Trillanes? Ba't nagkaso? Natural. 'Di ba? Sabi nga ni Banat Bay, ba't nagkaso si Senator Sonny Trillanes sa mga 18 ex-Marines at sa amin? Sabi ni Bayad Coconut. Si Bayad Coconut Bay, nagtatampo kay Senator Sonny Trillanes, bakit daw hindi kinasuhan si Jessica Soho? Ang pagkakaiba ganito po kasimple yun. Si Jessica Soho, in-interview side by side. Okay? Side ni Mike Defensor at side ng 18 ex-Marines at side ni Senator Sonny Trillanes. Ang SMNI or sila Bayad Bay, wala po. Hindi nila in-interview sino?
si Senator Sonny Trillanes. So may nagkaroon ng bias, okay? Bayad nga eh, bayad bias ba eh. Oh, no? Eh saka hindi naman talaga nila pag-aaksaya ng panahon interviewin si Senator Sonny Trillanes. Alam nilang kalaban nila. So yun lang ang mali nila. Kaya nagkaroon ng grounds yung ginawa nila. Okay? At magkakaroon ng penalty malala sila. Kasi nga, walang supportive documents. Kahit na sabihin mo na magbabayad at magbabayad ka dyan ng danyos. Ganon kautak si Senator Sonny Trillanes kesa sa mga bobong ito, kesa sa mga tampalasang ito. Oo. Ito, tingnan nyo si Mike Defensor, tanga-tanga, 'di ba? Ang bobo ng galawan. Ang ginagawa nila, unti-unting pinaalis. Pabawas ng pabawas yung yung tawag dito, 18 ex-Marines ko no na star witness nila. Kono na star witness nila. Alam niyo kung bakit pawala ng pawala yan? Para ang propaganda nila diyan. Propagandista nga eh. Alam nyo naman si Mike Defensor, dati nang ganyan yan. Diyos ko, panahon pa ni PGMA yan eh. Ni GMA eh, yan, bataan niya yan, bataan ni Aling Maliit yan. Ngayon, itong na ito, sistema na ito, pabawas ng pabawas. Hanggang sasabihin nila Mike Defensor, tinakot na. Yan yung ipapalabas nila. Tinakot na po kasi, nag-aalangan na po silang tumistigo dahil meron na pong banta sa kanilang mga buhay. Puta si Madriaga nga eh. 'Di ba walang katakot-takot eh. 'Di ba si Gutesa, asa na ba si Gutesa? Ganyan din, bigla na rin maglalaway pag pinatawag yan sa Blue Ribbon. Tignan nyo, gisadong matindi yan. Yung mga yan, magkakabalu-baluktot yan. Yung mga statement nila na yan, magkakabalu-baluktot yan. Statement lang yan eh. Tignan nyo, wala may lalatag na ebidensya yan, maniwala kayo. Wala may lalatag na ebidensya yan, kahit na ilusot yan. Mas maganda nga, ilusot na sa yan eh. Ako para sa akin lang personal perspective ko lang, ako lang masusunod. Sige, isa lang na yan. 'Di ba? Isa lang na yan sa Blue Ribbon. Isa lang na yan sa Senate hearing. Kung ako na masusunod. Kasi alam ko magigisa sila ron eh. Lalabas ang katotohanan doon na sila ay mga kutong lupang bayaran na tampalasan lang. Natambay-tambay lang dyan sa kanto. Ganun. Lalabas yan tunay dyan eh. Kaya ako para sa akin, pabor ako. Siguro yung iba hindi pabor. Pero ako pabor ako. Pabor ako maisama na yan. Maimbestigahan na ura-urada yan sa 'di ba? Ang gusto kasi nila mangyari, nila Mike Defensor, bago isa lang sa Blue Ribbon Committee, naka-under na sila ng Star Witness Program. Hindi pa pwede sila ipasok sa pagiging Star Witness kagaya ng Diskaya dahil nga wala silang ebidensya. Okay? 'Di ba? Sa'yo, magkano bayad sa'yo, adik? Tingin mo, magkano bayad sa akin? Comment down below, magkano ba bayad sa akin? Ikaw, comment down below, mag-comment ka, magkano bayad sa akin? Magtatanong ka, hindi ko nga alam kung magkano bayad sa akin, ako patatanungin mo. 'Di ba? Bago ka magsalita ng ganyan, pagganahin mo utak mo. Hindi papasok sa argumento ko yan. Wala kang utak eh. Hindi ka, DDS ka, gumagamit ba ang utak ang DDS? Never naman gumamit ng utak ang DDS Kahit kaninong argumento, walang sense yung mga sinasabi nyo. Yung mga argumento nyo, pampata lang, pang mga kutong lupa, kagaya ng mga amo nyo. Diba? Pang mga sipunin. Kaya nga, bad trip kayo, pikon na pikon kayo, dahil bakit? Bakit po? Dahil nga sa mga katarantaduan na pinagagawa ng amo nyo. Ganun kasimple yun. May mga pangitons mo kasi sigurado ko marami dyan mga anomalya. So anong sinabi ni Duterte? Sign it with us. Yung World Bank ng Amerika. Saan ka ko lang? Ito eh. Trillanes na Duterte
Palabas mo yung mga bank accounts mo kasi sigurado kung marami dyan, mga anomalya. Okay. So ano sinabi ni Duterte? If you someone, I will sign a waiver. Yung Bank ng Amerika. Example ko lang, dito I will resign and I will ask my daughter to resign. Sinasabi ni Duterte, isasign niya para lang patunayan na hindi siya nagtakaw na pera. That is my guarantee. I will hang myself. Would the former president be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow? Would you be fine with that, Mr. President? So, sabi sa kanya ng committee, if we draft the waiver now, we should sign it. Sign mo na tayo. Anong kapalit siya? Sampalin ko siya ng pagkiko. Diba? Nangako pa si Digong. Yan yung makikita yung mga totoong adik eh. Sala sa init, sala sa lamig. Diba? Oo. Yan yung makikita yung totoong adik. Kaya doon na mamamatay yan eh. Sa date na mamamatay yan. Abo na lang iuwi dito yan. Tingnan nyo, sabi niya, I will hang myself. Oo. I will sign mag-provide kayo ng waiver, I will sign it. Ay yabang, di ba? Tapos nung sinabi na ng komite na ayan maglalabas ka ng waiver, willing ba kayong signan? At biglang bawi ng kutong lupa na matanda na to. Ano sabi? Anong gagawin ko? Tatampalin ko si Trillanes sa sa harapan ng maraming tao. Di ba? Biglang ganun na. Kaya pinalaga ni Senator Sonny Trillanes. Sige. Sabi ni Duterte, kahit na rin pasay niya sa side pero tapos sinabi sa kanya, sige, isay ko na. Sabi niya, ano ka pala, sinapaling ka na? Pwede Trillanes. Diba? Uy. Diba? Yan ang malinaw na pambubudol, diba? Diba? Yun yung katotohanan. Yun yung katotohanan, yan ang mahirap kasi. Diba? Yan mahirap sa mga ibang tao na naniniwala agad, no? Sa mga politikong dipulpol. Sana itong mga dutain na ito. Dutai siblings, diba? Mga pro-dutae na na mga politiko. Yan yung mga tinatawag na literal na politikong dipulpol. Okay? Asar na naman yung mga DDS dyan. Kasi nga, talamak na. Okay? Talamak na ang ka-fake newsan ng mga DDS po, mga kababayan. Bakit talamak na? Alam nyo ba, di ba, kamakailan, sinabi rin ng mga DDS, naglatag ng fake news na magpapadala raw si Baste Duterte ng eroplano sa Middle East. At yung mga dumating na mga OFW from Middle East, inangkin ng mga supporter ng Dutae. Ito yung inaangkin nila. Yan po yung inaangkin. Yan po yung mga inaangkin ng mga DDS. Napahiya sila. Diba? Napahiya sila. Nandun ang Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nga, si PBBM, at walang kakayanan nga kasi, hindi pa pwedeng ang mga Duterte, ang ron, ang magre-repatriate, wala silang direktibang access. Okay? Wala silang direktang access doon. Okay, sa mga gera-gera na yan. Wala sila, puta mayor lang yan eh. Chumuchongkey pa lang yan eh. Anong magagawa niya ni Baklita, di ba? Puta kay kay General Torre nga, urong ang bayag eh. Puta, asahan nyo pang tumulong yan sa ibang tao. Kung sarili nga niya, hindi niya maharap. Problema pa kaya, di ba? So, ayun lang mga kababayan, maraming salamat po sa pakikinig at ating pinag-usapan ngayon sa ating mga good news and bad news. Good news para sa ating mahal na Pangulo, bad news para sa inyong VP, Vice President.
So hanggang dito na lang muna mga kababayan at maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless everyone. Magkita-kita po tayo muli bukas at mamaya po. Mamaya. Okay, magla-live pa tayo mamayang umaga. Dahil umaga na rin. Thank you so much and God bless everyone. Mabuhay po kayo. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Mabuhay ang ating mahal na Pangulo si PBBM. God bless everyone. Once again, ito po ang inyong lingkod, Mirador Pico at your service. Maraming salamat. At ang pogi ko. Bad trip mga bibilis. So. Walang bawi. Mga ungas. Gangster, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils dissolve for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live a life of